Let us thank the Lord. Everybody close your eyes. And thank the Lord for His goodness. Simulan mong pasalamatan ng Panginoon. Ngayon may nag-pray sa'yo. Ano man yung diniklara niya, kagalingan, blessing, breakthrough, protection, i-claim mo yan at magpasalamat ka na sa Panginoon. Come on. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Heavenly Father, we would just like to honor and thank you for this wonderful day that you've gathered us together in this place. For we strongly believe, God, that you already move in our lives. And we are expecting for more, especially for your word, so that our lives will be directed to the direction that you want us to be. I pray, Lord, it will give glory and honor to you. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. Sige po, yung malakas na palakpak para sa Panginoon. Praise God. You may be seated. You may be seated. So, magandang tanghali o hapon sa bawat isa sa atin. Good afternoon. We are on our series entitled Jesus Culture. Sabihin po natin, Jesus Culture. So last Sunday, we talked about Jesus Culture. Jesus' atmosphere is to seek and to save the lost. So yan po yung kultura na ginagalawan po ni Jesus. It's not just entertaining people, but it's winning people. Amen? Last Wednesday, tinuro po ni Pastora Jeanette yung about sa rooftop, and then it ends in a revival in the life of David. So series po yun, no? Kahit yung Wednesday po natin, kaya wag po kayong mawawala. But today is the second installment of our series, Jesus Culture, entitled Serving Like Jesus. Okay, serving. Sabihin natin, serving. So when we serve, we must serve like Jesus. Because if we follow Jesus, we will never go wrong. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kung susundan natin si Jesus, hindi tayo mamamali. Kaya dito po sa kultura na ito, gusto ko maintindihan natin kung paano po mismo ang Panginoong Jesus ay naglingkod. Let's read Philippians chapter 2 verse 5 to 7. It says, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." What is that? He made himself nothing, taking the very form of a servant. Imagine, he is a God, he is in heaven, he was sent by the Father to be here on earth, not just to be like an ordinary person, but to be a servant. That's why the Bible says that we have read a while ago, He made Himself nothing. Ibig sabihin, walang posisyon, wala lahat, pero tinanggap niya yon para sa atin. Anong klase ng posisyon na meron siya? Sabi doon, taking the form of a servant. So ang servant, utusan. Ang servant, yun ang posisyon na pinakamababang na sa panahon po na yun. So the culture of heaven is different from the culture of this world. Ang kultura po ng langit na pinapakita ng passage sa tinuturo sa atin ngayon ay kakaiba dito sa kultura ng mundo. The world says, be served, seek position, demand recognition. Yan po yung sinasabi ng mundo, no? Yung tao gustong ma-recognize, yung tao uhaw sa posisyon, willing pumatay. Di po ba? Ganyan po yung nangyayari sa ating lipunan. Ganyan po yung nangyayari sa ating kapaligiran. Gusto lahat paglingkuran. Pero si Jesus po, hindi po ganun yung ginawa niya. But Jesus introduced a new culture, the culture of serving. Sabihin natin, the culture of serving.
Amen. So the culture of serving is one of the very evident in the life and ministry of Jesus. In the kingdom of God, greatness is measured by service. Sa kaharian po ng Panginoon, no, yung greatness ay mine-measure hindi po dun sa mga dahil sa posisyon, kundi dahil dun sa ginawa, dahil dun sa ginagawa. So it's not by position, it is by function. Amen po ba? Let's read Matthew chapter 20, verse 26 to 28. Makikita natin dyan no, kung paano dinisplay ng ating Panginoon, kung paano siya maglingkod. Let's read. Whoever wants to become great among you must be your servant. Look at this. This is totally contradicting to the leadership, to the mindset that we have. If you want to be great, sabi ni Jesus, ay anong sabi niya? You must be a servant. Just as the Son of Man, that is Jesus Christ, did not come to be served, but to serve. Amen? Are you listening? So, meron pa ba tayong passage, bro? Tuloy mo? O yan lang yan? Okay. So, now makikita natin yung concept ng passage na ito that Jesus is trying to convey na gustong ituro ng Panginoon. Pag tinuloy nyo kasi yan, yung mga nagmamataas, binababa ng Diyos. Yung mga nagpapakababa, yun yung tinataas ng Diyos. That is the culture ng kaharian ng Panginoon. Kaya sabi mo sa katabi mo, alam ko mataas ang height mo, pero wag yung pride mo. Di ba? So minsan yung mga tao, pataasan ng ihi dahil sa posisyon. Dahil kung anong meron sila. At kung ano yung kanilang mga nagawa. But you know what? In the kingdom of God, sabi dito, di ba, whoever wants to become great among you must be your servant. And just as the Son of God did not come to be served, but to serve other people. Jesus did not only teach service, He modeled it. Hindi lang niya tinuro kung paano yung paglilingkod, kung hindi ipinakita niya, ginawa niya, iminodel niya sa mga disciples. So now, para maranasan natin at maintindihan natin, kasi without fully and proper understanding about serving, no, yung paglilingkod, kasi sanay po tayo na, lalo na tayo'y lumaki, na may kaya sa buhay, at lalo na sa ating kultura, pag ikaw ay bunso, di ba? Lahat ay, lalo na po sa amin, konti lang po kami magkakapatid. 12 lang po kami. Kaya imagine, ako po yung bunso. So, wala po akong gagawin. Lahat ginawa na nila. Oo. So, ganun ako lumaki. Hindi ako marunong mag-serve. Kasi akong sineserve. Dahil siyempre, kapag may uutusan ng magulang, pang 12 pa ako. O di 1, 2, 3, 4, 5. Tapos na ang lahat. Tama? So, pag ako na, handa na ang lahat. Di ba? So, kakain na lang ako. Bibihisan ko na lang, hindi ko na kailangang magugas ng plato or maglaba or whatever. Kasi bakit? Nabuhay ako na may privilege na hindi nasanay doon sa pagsaserve. Pero minsan pala, yung mga privilege na yun pala yung nagiging disadvantage din. Hello? Minsan yung mga, for example, sa akin, nung binata pa ako, nung nandun pa, sa poder ng nanay ko, that's a privilege for me. Pero nung ako na ang may asawa, ako na yung may anak, di ba? So parang hindi ako sanay mag-serve. Pero papaano? Ito, pastor ako, di ba? So pag hindi ka marunong mag-serve, anong mangyayari? Hello, are you listening? Kaya nga, sa kultura namin, ganito, sa kultura ninyo, ganito, sa kultura, no, sabi ko nga, in every culture that we belong, we must understand that Jesus' culture is higher than every cultures of men. Kaya ito po yung pinag-uusapan natin ngayon.
Kaya kahit gaano ka pinalaki, kagaya ng pagpapalaki sa akin, dapat mas mahalaga pa rin at tama yung kultura na sinasabi ng Biblia. Amen po ba? Kaya ito, ang Panginoong Yesus, hindi lang niya basta tinuro yung pagsaserve, kundi minodel niya. Amen? That's why the primary 12 are serving you because we serve them during the time that we are winning them, discipling them. That's why they are doing it because it is a principle of paying it forward. Sabi natin, paying it forward. Or pay it forward. Gagawin sa'yo, gagawin mo sa iba. Alam niyo kung hindi niyo pa napanood yung movie na yun, panoorin ninyo. Napakaganda nun. Pay it forward. It will help you to realize and have a point of overview kung paano po mag-serve din sa iba. Amen? Kung panonoorin po natin yun, medyo matagal yung movie na yun, kaya panoorin nyo na lang po. Together with your family and your disciples. It will help you a lot to understand what small good things that you have done to other people, and it will make a difference also to other people. That's what Jesus did. Ang ginawa ng ating Panginoong Yesus, gumawa siya ng mabuti, sinerve niya yung mga tao, and then those people na nagawa niya ng mabuti at sinerba niya, yun din ang nag-serve sa iba as they serve to the Lord. Sabi ko nga, kapag ang ginawa nating example si Jesus, hindi tayo mamamali. Kapag ang susundan natin si Jesus, hindi po tayo mamamali. That's why what we are talking about here, it's not just about the things that I want to preach, but the things that Jesus did during His time. What was the prevalent culture during that time? Ang simbahan pa ba ngayon ay marami pa bang mga nagbo-volunteer para sumama sa gawain para sa paglilingkod sa Panginoon? Are there any enough volunteers to serve willingly, freely, for the sake of the great cause that is greater than your cause today? Meron pa kayang mga mananampalataya na nasa puso at nag-iisip na papaano ko maglingkod sa Diyos? O tayo ay nagbibigay na lang ng tira-tirang oras at hindi na yung mga best time na dapat para sa Diyos? Are we just giving the spare time or the best time for the Lord in serving Him? Sabi mo sa katabi mo, ano kaya ang ino-offer natin kay Lord? Spare time? Sige, sabi mo, spare time? Or best time? When we pray, we want the best. But when we serve, we want spare. We are serving the Lord just the spare of our time. Parang hindi siya proportion. So today, as I preach, I pray that we will not just understand this kind of culture that Jesus modeled and the disciples followed, and the other disciples follow until in our generation today, sa ating pong kapanahunan. Number one, Jesus served with humility. Nung naglingkod po ang Panginoon ay may buong kababaang loob. You know what? You cannot serve other people if you feel that you are higher, if you feel that you are more than that person that you are serving with. Yan po ang nagiging problema minsan sa paglilingkod kapag nawala na po yung kababaan ng loob. Kasi paano mo siya paglilingkuran kung iniisip mo na meron kang mas higit na pag-aari o mas higit na kaalaman at nakakataas at nakakalamang ka sa Kanya. So parang, di ba, parang sa kultura natin, yung mga mahihirap yung naglilingkod sa mayaman. Tama po ba? But look at what Jesus did. He served all walks of life, regardless of their status in life. So Jesus served with humility. Let's read John chapter 13, verse 4 to 5, how Jesus served with humility. So he got up from the meal and took off his outer clothing and wrapped a towel around his waist. After that, he poured water into the basin and began to wash his disciples' feet, drying them with towel that was wrapped around him. So ito po yung time na si Jesus,
hinugasan po niya yung mga paa ng mga disciple. This job is normally done by the lowest position, which is servant. Ito po yung sa Bible, mababasa nyo yung washing of the feet. Ito po yung ginawa ni Jesus sa mga disipulo niya. Minodel niya yung humility and the role of a very lowest position during that time, which is servant. Marami pong servant. Maraming servant na nakatalaga sa pagluluto, iba-iba. Pero ito ang pinakamababa, yung maghugas ng paa ng mga ibang paa. Paano kapag may alipunga? Paano kung may mga mabahong paa? Pag nag-ubad tayo ng sapatos, pati mga medyas, magkakaalaman na eh. Di ba? Paano mga patay na kuko? O, di ba? O paano yung hugis luya na paa? Di ba? Yung plat, so iba't ibang klase. And during that time, mga tsinelas lang. O minsan, mga expose ang mga paa sa lupa. So ibig sabihin, marumi talaga. That's part of the ceremonial washing of the feet. So imagine, alam niyo po yung konteksto nito, pag ang isang tao po, kapag ang isang mayaman po na may bisita, na kapwa niya mayaman, bubisita sa kanyang tahanan, bago po sila papasok sa tahanan, meron po kasing nakagawian na merong jar sa bawat entrance ng pintuan ng mga bahay ng araw. At ang jar po na yun, hindi inumin. Yan po ay panghugas ng paa ng mga bisita. At ang gagawa po nun, hindi po yung may-ari ng bahay. Ang gagawa po nun, hindi po yung mayordomo. Ang gagawa po nun, hindi po yung cook o hindi. Hindi, meron pong naka-assign, yun po yung pinaka-alipin sa gigilid. Hindi, wala pong ganun. Pero meron po tayo ganun sa atin. So, ibig sabihin, the lowest position doon sa mga servants. So, yun po yung ginawa ng ating Panginoon. No, He is a king. He was sent here to redeem us. But the culture that He has displayed to His people, and even to us right now, is when we serve, we need to serve with humility. Sabi mo sa katabi mo, humility. Sa paglilingkod sa Panginoon, hindi po tayo namimili ng posisyon. Ito po, naglingkod po ang Panginoon, hindi niya inalintana kung ano yung posisyon na meron siya, basta ang focus niya, mapagsilbihan yung mga tao. Imagine, this moment, the creator of the universe kneeling down to wash the dirty feet. Imaginin po natin. Di ba yung may likha ng langit at lupa, lumuhod para hugasan yung mga paa ng mga disciple. And you know what? Even Judas Iscariot was there, who would betray Him later on. Alam niyo po ba yun? So hinambol pa rin niya yung sarili niya, kahit alam niya na meron sa huhugasan ng paa niya, merong maghuhudas. Kaya nga Judas Iscariot eh. Kaya nga hanggang ngayon nababanggit yung pangalan niya kapag may nang Judas, kahit hindi Judas ang pangalan, napapalitan ng pangalan. Di ba? Ang sagwa, pag naaalala natin na may ang tawag doon? Nanlamang o may nang isa. Ang tawag na sa kanya, Judas. Paparating na ang Judas. Di ba yung mga ganon? So ang sagwa, nabansagan yung pangalan, kaya dapat, sabi mo sa kanila, ayusin mo. Ha? Para yung pangalan mo naman, pag dumarating, yung pangalan mo talaga. Di ba? Ayan na si Angel. O di ba? Yung mga ganon. Hindi yung Angel nga ang pangalan. Meron bang Angel na may sungay? Wala, di ba? Pak-pak, sabi ng Bible, di ba? So, imagine, alam na ni Jesus yun, pero imagine, He is the creator of the universe. But He has this heart to kneel down and to wash the feet of these disciples, of these ordinary people just like you and me. Kaya ito po yung true servants eh. True servants do not seek status. Yan po yung tunay na naglilingkod sa Diyos. Do not demand recognition.
Yan po yung mga tunay na servant. They do not demand recognition. Di, halimbawa, di ba? Pag halimbawa may pumunta, sarap ng luto. Hindi man sasabihin ng cook, ng servant sa cook, "Oh, I'm the man." Hindi, yung master. Sabihin nung bisita niya, "Ang sarap ng pagkain sa bahay mo." Hindi sasabihin na, "Very good ang cook mo," nung pangalan. Hindi. Yung recognition sa master. Parang sa atin, sa paggawa natin ng mga mabubuti at merong mga magagandang resulta, ang papuri ay hindi sa'yo. Ang papuri ay sa Diyos lamang. Amen. Palapakan mo si Lord, kapatid, kung nag-agree ka dyan. A true servants will going to serve even when unnoticed. Ibig sabihin, ang tunay na naglilingkod sa Diyos na may puno ng kapakumbabaan, maglilingkod pa rin kahit walang nakakakita sa Kanya. Kahit walang umaalalay, tuloy pa rin ang trabaho. Yun ang tunay na naglilingkod. Ang hindi tunay na naglilingkod, yung naglingkod, tapos panay reklamo. Hindi tunay na servant yon. Kaya ngayon, pinapakita ng Panginoon kung paano yung paglilingkod sa Kanya. Because real person who serve the Lord is the one who serve even without recognition, without a status, or even in the times that nobody notice him or her, she or he will still serve. That's a true servant. Meron din namang mga servant na panay reklamo, they are not a true servant. Amen? That's why humility is the foundation of Jesus' culture in serving. Humility is the foundation of Jesus' culture in serving. So we cannot serve without this quality of being humble. Wala akong nakita na ma-pride na marunong mag-serve. Wala. Pero yung usually, mga nagsaserve, yan yung mga taong humble in heart. Kaya ito po ang isa sa dapat na meron po tayo, na ito po mismo ang Panginoon na ang nagpakumbaba, Diyos, nag-kneel down para hugasan yung mga paa na may mga alipunga, na may eksema, na mababantot, na iba't ibang klase ng kuko at hugis ng paa, hindi inalintanan ng Diyos yun. Amen po ba? O baka mamaya hugasan niya, maghugasan na ng paa. You know what? We are doing this when we ordain True-Vine ministers or in ordination sa isang pastor ng True-Vine. Because we just want to remind that person who is being ordained that being a minister of God, it's not just for a position matters, but it is for serving God and serving other people. Amen po ba? Kaya pag hinugasan kita ng paa, ibig sabihin, maglilingkod ka na kasama namin. Kaya pakitanggal nga yung media. So bakit pastor? Di ba? So ibig sabihin, you will be part of the team that we will be serving the Lord with humility. Just like what Jesus did. Amen po ba? Yung iba, actually, I think ginawa na natin yan in La Trinidad, if I'm not mistaken. Di ba? Ewan ko, in-announce ko yata. Sa susunod, di ko na i-announce. So, this is a biblical thing. Okay? There are some groups, no, like the Brethren, ginagawa po nila yung linggo-linggo. No, ginawa nilang practice. Pero hindi ko naman po sinasabing mali sila, pero hindi naman po kasi sinuportahan ng iba't ibang gospels at turo ng mga early church disciples na pinagpatuloy nila. Pero hindi siya ginagawa araw-araw, kundi occasionally para dun sa mga tao na ikukomisyon at merong mandato na para gawin yung kalooban ng Diyos sa larangan po ng
pagpapastor o mas malalim pang pagkatawag. Amen po ba? May natututunan po ba tayo ngayon? Kaya kung tayo po ngayon ay walang desire to serve the Lord, or we have that desire, but our heart is not humble enough, do not pray, Lord, I want to serve. Pray, Lord, give me a humble heart. Because if you have a humble heart, it's easy for you to serve. If you feel that you are higher than your brother or your sister, you cannot serve. Because humility is looking ourselves not higher than the others. Hindi natin tinitingnan ng sarili natin na, oh, mas deserve ko nga yan eh. No, that's not the kind of mindset na meron tayo dapat. Kundi yung mapagpakumbaba na kagaya po ng ating Panginoong Yesus. Number 2, Jesus served not just with humility, but with compassion. Humility and compassion always go together. Hindi o mahirap ilayo yung humble heart at saka yung compassionate heart. You know what? Jesus started to see these people that was mentioned in Matthew chapter 9, verse 36. When he saw the crowd, he had compassion on them. So Jesus was moved by what he saw. Naapektuhan si Jesus nung kanyang nakita. At yung nakita niya, ang nag-move sa kanyang heart para magkaroon siya ng compassion. So here, we will going to see yung compassion is the byproduct of having a right perspective to a situation. May mga sitwasyon na malalaman natin na hindi tama yung kondisyon ng ating puso kapag nakita natin ang isang sitwasyon na dapat tayong maawa pero tayo ay nagalit na supposedly awa ang dapat nating maramdaman. Naintindihan niyo po mga kapatid? Yun po. Kaya nung makita ni Jesus itong tao, they were helpless, harassed like sheep without a shepherd, he felt compassion. So the same thing with us. When we see people that are in bondage, when we see people who really needs the Lord, they have this dysfunctional life, they live in bondage, they live in some kind of things that is not pleasing to the Lord. Anong nararamdaman mo? Ikaw ba'y nagagalit? Ikaw ba ay anong nararamdaman mo? Ikaw ba'y nahahabag? You know why Jesus was able to serve people? Because his heart was moved by their condition. Ang puso po natin kailangan maging kagaya po ng puso ng Diyos. Kapag nakakita po tayo ng nagugutom, kapag nakakita po tayo ng may sakit, kapag nakakita po tayo ng mga tao, ng mga outcast, mga rejected, alam nyo, mahal din po ng Panginoon yung mga tao na yan. Amen? We cannot serve the Lord and we cannot serve other people if we do not have compassion in heart. Service begins when compassion replaces indifferences. Service begins when compassion replaces indifferences. Ano po ibig sabihin yan? Nagsisimula po yung compassion sa puso natin, yung paglilingkod po natin at pagtulong natin sa iba, kapag napalitan na po yung, ay, hayaan ko siya. Iba naman siya iba naman ako No. We are all the same in the eyes of God. Maybe nandun siya sa kalugmukan ng buhay niya, sinong aabot at mag-aangat sa kanya? Of course, si Lord. But there should be a mouthpiece
there should be the hand. It must be the hand of God. It must be the extension of God's hand. That should be your hand, my hand, our hands. That's why my prayer last Sunday, let God's heart, let my heart will be the extension of God's heart to the people who need it most. Amen? Kaya ito po mga kapatid, paano po mag-serve si Lord? Hindi dahil sa obligation. He served the people out of compassion. Not just out of need, but out of compassion. Kaya kapatid, kapag ito pong dalawa na ito, yung humility and compassion is innate. Is innate sa ating puso at yan po ay ipagpe-pray po natin na manatili sa ating puso. It's easy to serve. Di ba? Ano ang motto ng military? O military ba? O PNP? Protect and serve. Anong sabi ng BDO? We find ways to serve. Kaya, ganito po sa atin, when we serve the Lord, we cannot say that, Lord, I want to serve you, but I don't want to serve these people. Because these people are hard-hearted, ang titigas ng ulo ng mga to eh. Pero parang tayo, di ba? Matigas din naman ulo natin eh. Pwede mo hawakan yung ulo ng katabi mo without na tanggalin yung hairdo niya, no? Nag-spray net pa yan eh. Di ba? Nag-gel pa yan, wag mo namang guluhin. Di ba? Yung sa part na hindi magugulo. Okay? Nagpariban pa yan, nagpakulot pa yan, di ba? Lahat po tayo may katigasan ng ulo. Tama po ba? Tama po? Pero mahal ka pa rin ng Lord. Kaya, imagine itong mga tao na to, nung nakita niya, they were helpless, harassed like sheep without a shepherd. Jesus' love to serve, Jesus' heart to serve these people is not dependent on how they react, on how they will going to accept it or not. Yun yung klase ng puso ng Panginoon. Because there are times people also has been rejected by other people. Nung panahon niya, nireject din siya ng mga ibang tao. Diba? Kaya nga nung nag-preach si Peter, diba, sa Acts chapter 2, sabi niya, yung Diyos, pinapako nyo dun sa krus. Na nireject nyo. Pinapako nyo pa. Yun ang sabi niya. Kaya matindi yung klase ng preaching ni Peter during that time. That's why 3,000 got saved. So it means, Jesus is willing to serve other people even though those people has rejected Him. Kaya hindi dapat magiging dahilan ang pagtigil natin sa paglilingkod sa Diyos at pagsaserve natin sa iba dahil sa ayaw nila at dahil sa ating mga sitwasyon. Our model is our Lord Jesus Christ. Number 3, Jesus served with sacrifice. Alam niyo po, yung paglilingkod sa Diyos ng lubusan ay nangangailangan ng sakripisyo. You cannot serve the Lord in a much deep kind of service if you do not understand and if you are not willing to sacrifice. Mark chapter 10, verse 45, the Son of Man did not come to be served, but to serve and give His life as a ransom for many. Jesus served not just He wanted to, but He served because that was His purpose. And He gave His life para po sa atin, para tayo po'y maligtas. Amen po ba? Yan ang sabi ng Matthew 10:45. He gave His life as a ransom for many. Ibinigay po niya hindi lang yung wallet niya,
Ibinigay niya hindi lang yung time niya, hindi lang niya binigay yung kung anong meron siya, kundi binigay niya yung buong buhay niya para sa kaligtasan natin. Yun ang sakripisyo na meron siya. He gave His life to the cross for the sinners. He carried our shame. He paid our debt. Lahat po ng ating mga pagkakasala, binayaran na po niya ng banal na dugo ni Jesus. Yung kamatayan niya doon sa krus ng Kalbaryo, yun po yung tumubos sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen po ba? Lahat ng kasalanan mo, bayad na. Lahat ng kahihiyan na dapat na nasa sa atin na mangyayari dahil sa dulot ng kasalanan ay niligtas at binayaran, burado na yan. Sabi mo sa katabi mo, bayad na yon. Burado na yon. The greatest act of service in history happens at the Calvary. Yan po yung greatest act of service. No? Yung sacrifice na ginawa ni Jesus doon po sa krus ng Kalbaryo. Kaya yung paglilingkod po, nakagaya ng paglilingkod natin, kung ihahalin tulad natin sa paglilingkod ni Kristo, nangangailangan po ng sakripisyo. Amen po ba? For example, no? Yung pagpunta nyo po dito, yung pong hindi pa involved sa paglilingkod, bago po kayo pumunta rito, may nag-ayos po ng upuan. Bago po kayo nagpunta rito, may mga nagsiserve para maglinis ng church. Palakpakan po natin yung ating mga kapatid. Bago po kayo nagpunta rito, tingnan nyo, meron pong mga nauna sa inyo na nandyan dun sa entrance ng hotel. Yun po ang pintuan ng church natin, yung entrance ng hotel. Kaya meron pong mga ushers. At sa bawat palapag ng hotel, meron pong nakasmile sa inyo. Minsan yung mga bata na na-involved na rin sa ministry, di ba? They want to serve the Lord. Imagine mo yung bata, ikaw may edad ka na, di ba? So, sabi nga nila, kapag may edad na, 60 plus, malapit-lapit na sa langit. Bago ka pa tumuloy dun sa langit, abay maglingkod ka na sa Diyos. Ito mga bata, matagal-tagal pa buhay nito di ba? Ay sasabihin na, yung mga bata na lang ang maglingkod kasi ako'y matanda na. Yun na nga, matanda na, so kailangan bumawi. Habang buhay pa, maglingkod kay Lord. Amen po ba? O yung tugtugan natin, hindi naman nakita-kita lang sila. May practice po silang ginagawa na wala po tayo dun sa panahon na yun. Yung multimedia na nakikita nyo po dito, mga PowerPoint, o yung mga nagpo-post po sa Facebook, yung pa-picture-picture, di ba, para ma-update po yung ating social media na nakaka-bless din po dun sa iba. Hello? Bawat singers, musician, may mga trabaho po yan, may mga pasok po yan. But they manage their time to serve the Lord. Yung mga cell leaders natin na pinupuntahan kayo, pumupunta ng campus, pumupunta sa mga opisina, sa bawat bahay-bahay. They are serving that is sacrifice. Amen? So, yung mga bata, di ba, tingnan mo ngayon, yung may anak ka, wala kang kinakanlo, wala kang nanggugulo sa'yo. Kasi merong Sunday school teacher na nandoon na sumasalo para turuan din sila ng salita ng Diyos. Amen po ba? Yung mga sumasayaw, kaya nga po sabay-sabay yan kasi may mga practice po yan. Hindi naman sila pwede, okay, mag-practice na lang tayo sa isip. Hindi, di ba? So, they need to make time and spend time for them to gather para yung magkasabay-sabay sila. Yung mga nagtuturo po natin dito sa harapan, hindi na lang kung anong maisip ituturo. Pag-aaralan pa po yun. Para pag-akyat dito sa pulpito, sila'y handa. Kami po'y handa para mangaral ng salita ng Diyos. Naalala ko nga yung first time, parang sinabihan ako Thursday. First time ko pong mag-preach, sinabihan ako ng Thursday o di Friday, Saturday, Sunday, di na po ako nakakatulog. Hindi ko alam kung gusto kong hindi na dumating yung linggo or dumating na or ano kaya to, pwede bang magkasakit ako para may valid reason, di ba, yung para may biglang
mangyayari na at least excuse ako, yung mga ganon. Para bang hindi ko alam kung matatai ako, kung may lagnat ako, yung mga first time, yung mga nagpipreach, naintindihan nila ako. Di ba? Hindi po madali yun. Kailangan mo mag-aral, di ka makakatulog minsan, or kailangan, hello, are you listening? Pero bakit natin ginagawa yon? Masigit yung ginawa ng Diyos. Ibibigay niya yung buhay niya doon sa krus ng Kalbaryo. Imagine yung buhay natin, binigay natin, pero yung anumang nakakabit sa buhay natin, di natin kayang ibigay. Ang tunay na sakripisyo, hindi lang pagbibigay ng ating panahon, ng ating mga talento, at ng ating mga tinatangkilik, kundi yung ating buong buhay. Hello? Ito po, si Jesus nag-sacrifice po siya. Alam niyo po ngayon, sa kabataan, sa ating generation ngayon, parang ang maglingkod sa Diyos ay hindi na uso. Ang panalangin ko sa True Vine, hindi dapat magbago sa bawat henerasyon. Meron pa rin na magbo-volunteer na i-raise up ang Panginoon na willing maglingkod sa Panginoon. Palakpakan niyo si Lord, kapatid. When we serve, we need to serve with humility, with compassion, and sometimes it will require us sacrifice. Mga cell leaders, wala namang allowance. 'Di ba? Pero tingnan niyo, pumupunta pa rin. Kaya tingnan niyo kung paano sila pinagpapalan ng Diyos. Nagtatanim sila para sa investment nila sa kanilang spirituality at sa kanilang pamilya. Because what you sow, you will going to reap. Kaya ang sakripisyo mo ngayon, it is not time or money wasted. It is time and treasure invested. And when it's time for you to reap, you will going to reap it. Aanihin mo yan. Lahat ng mga sakripisyo natin sa paglilingkod sa Diyos at ramdam ng mga tao na pinaglilingkuran natin, tinutulungan natin. Alam niyo, ang panalangin ko, darating ang araw, bawat Rubinians, hindi lang po sa Baguio, lahat naglilingkod sa Diyos. Walang bencher, lahat player. Di ba? Walang watcher, lahat doer. Walang listener lang, kundi doer lahat. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ikaw na yun, ikaw na yung kasunod. Amen po ba? May natututunan po ba tayo ngayon, mga kapatid? Number 4, Jesus calls us to do the same lifestyle. Kung paano ginawa niya. John chapter 13, verse 14 to 15, now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. Tingnan mo yung katabi mo. Kumusta naman ang paa mo? Kasi pag yun pinag-uusapan yung paglilingkod, paa talaga ang subject eh. Alam nyo anong ibig sabihin yun? What you saw me do, you must do. Yan po yung ibig sabihin po ni Jesus dyan. The culture of Jesus that is telling us today is to serve God. Sabihin natin, serve God. Lahat po tayo, magkaroon po tayo ng humility, compassion, and that willingness to sacrifice to serve the Lord. Kasi hindi validated ang ating pagmamahal sa Diyos kapag hindi po tayo naglilingkod sa Kanya. Serving God is one of the manifestation that we really love the Lord. And it is not just about serving God. The manifestation of serving God is when we involve ourselves in serving the church. Sabihin mo sa katabi mo, serve the Lord in the church. Amen? So there are a lot of ministries in the church. So you might as well get involved. Be part of every ministries that is
serving the people in the church. Yung mga nagluluto, di ba? Kapag may mga events po tayo, may mga activity po tayo, may mga programs tayo, lahat tayo nakikinig dito, enjoy na enjoy, sila nagluluto pa. Di ba? Tapos mamaya, ang sarap ng pagkain, no? Tapos mamaya, parang kulang ng ano. Di ba? Hello? So, whatever it takes, whatever happens, and I encourage you, no, bilang pastor po ng True Vine, I encourage everyone to be part of a team that is serving the church by serving the people. Another thing, and let us be part of serving the lost. Pag sinabi nating serving the lost, kasama tayo dun sa mga ministry like cell groups na nag-i-evangelize. We invite lost people to our cell group. We invite our friends that do not know the Lord, friends, family, people who are lost in their spiritual life that they need Jesus. Yun po, maging part po tayo. Hindi lang po tayo mananatili sa ating buhay o sitwasyon na ganito na nasa simbahan na hindi po tayo parte ng paglilingkod, lalo na po dito po sa mga nangangailangan sa Panginoon. Another thing is let us be part of ministry that serves one another. We serve one another in all capacity that you can do, that you can help also other people. Tandaan natin, mga kapatid, in the kingdom of God, servants becomes leaders. Yung naglilingkod po ng tunay at tapat, yun po yung mga nagiging leader. Baliktad po, no, yung sa kaisipan ng mundo. The humble are being lifted. Yan po yung prinsipyo. Yung pong nagpapakumbaba, yun po yung tinataas ng Panginoon. And the last become the first. Kaya, as I close, no, in my message today, in serving the Lord, in serving the church, in serving the lost people, in serving one another, this is the two great things that I want to leave to each and every one. That serving like Jesus can be summarized in these two statements. What is that statement? Serve with the heart of the King. Come on, say it with me. Serve with the heart of a King. I'll read Mark chapter 10, verse 45. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve. Sa ating paglilingkod, magkaroon po tayo ng puso na kagaya po ng hari, ng kagaya po ng ating Panginoong Jesucristo. Because when we serve, the heart of Jesus is humility, compassion. Yun po yung laman ng puso ng Panginoon. Hindi po tayo magkakaroon ng murmuring spirit when we serve with the heart of the King. Because the heart of the King is focused on the well-being of His citizens, of His people. Kaya pag po tayo naglilingkod, kailangan natin yung puso po ng Panginoon. Amen? And when we lead with the heart of a servant. Yung posisyon po na yon, hindi po yun ang magpapalaki ng ating ulo, kundi po yun yung magbibigay kahabagan habang po tayo'y nangunguna. So ano man po ang mga ministeryo na binigay ng Lord sa atin. Serve with the heart of the King and lead with the heart of a servant. Matthew 22:26, binasa na natin, babasahin ko lang ulit. Whoever wants to become great among you must be your servant. Let us serve like Jesus. Pag naglingkod po tayo, maglingkod po tayo kagaya ng paglilingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, when we serve people, we are serving the Lord. Pag po tayo naglilingkod ng may kapakumbabaan, may kahabagan,
may awa, lalo na po dun sa mga tao na nireject na ng lipunan, hindi na pinaniniwalaan. Magkaroon po tayo ng willingness to serve these people, these lost people, and bring them to the family of God. Servant leaders build people. Servant leaders lift other people. Yan po yung servant. Servant leaders multiply leaders. Kasi yung ibang leaders, gusto sila na lang eh. No. A servant leader must multiply leaders also who know how to serve. Kaya dapat ang prayer ko, mga kapatid, ang prayer natin, Lord, paramihin mo mga leaders. Kulang ang prayer. Lord, paramihin mo yung mga servant leaders para yung mga leader na willing mag-serve. Regardless of their status in life, that heart of service, a servant heart, will be seen in every person's life in True Vine World Harvest Church, Philippines, and abroad. Amen. Let us all stand as we pray. I want you to pray. Close your eyes. Or if you want to follow me, just follow me. Lord, give us the heart of a servant. Remove pride and self-centeredness. Teach us to serve like Jesus served. Let our lives reflect the culture of heaven. Raise a generation that will serve with humility, with compassion, and sacrifice. In Jesus' name. I want you to raise up your hands to the Lord as we sing a song. Alam niyo po, minsan, madali pong mag-serve. Lalo na kung gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Lalo na kapag yung mga kasama dun sa team na yun, mga kaibigan mo, madaling mag-serve. I-check natin yung heart natin. Are we really serving the Lord? Or we just want that company of those people
na nandoon sa ministry na yon. Real service, serving the Lord, yung kahit nahihirapan ka na, yung kahit may persecution, kahit may mga pagsubok, kahit may mga dinaramdam ka, kahit may health condition ka, kahit may mga problema sa pamilya, sa finances, still you choose to serve the Lord. Nowadays, people will just serve the Lord because they are comfortable doing that. But that's not genuine or real service, serving the Lord. Because really serving the Lord is even when we are inconvenient. Yung kapag hindi komportable, hindi naaayon sa sitwasyon o panahon, can you still serve the Lord? Yung may problema kayo ng anak mo, may problema ka sa finances, yung may sakit ang isa sa pamilya, may malaki kang pangangailangan, kaya mo bang iwanan na panandalian para makapaglingkod ka pa rin sa Panginoon? May mga sandamakmak kang dapat harapin, pero you still serve the Lord. Because serving the Lord, just like what Jesus did, is not just about humility. Yes, we should humble ourselves. It's not, we need to be compassionate to other people. But on top of that, truly serving the Lord, it requires sacrifice. Sometimes you are being mistreated, you are being misinterpreted while you are serving the Lord. Maglilingkod ka pa ba sa Panginoon? Even people, it's not noticing you. You are working on the backstage. You are working behind the scene. Do you still serve the Lord? Maglilingkod ka pa rin ba? Kahit may mga pinagdadaanan ka, kahit may mga pumipigil sa'yo, can you still serve the Lord? I believe, mga kapatid, kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, let us serve. Let us continue to serve the Lord. May mga problema ka na kailangan, iisip mo, ayusin ko muna kaya to bago ko mag-serve. Kapatid, mas maayos mo yan kung kasama mo ang Panginoon. Mas maayos mo yan habang ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Sa iyong paglilingkod sa Diyos ang magpapatatag sa iyo. Ang Diyos ang gagawa ng solusyon, ang magbibigay ng wisdom sa iyo kung paano mo harapin at solusyonan ang sitwasyon mo na yan. Because I believe if you have Jesus, you have everything. I believe you have everything. God will going to give you the strength. God will going to give you the idea. God will going to give you the wisdom. God will going to give you the courage. God will going to give you the strength for you to carry on. Not just to start serving. Not just to on the middle of it. Because on the middle of serving the Lord, the enemy will try his best, full blast, to stop you serving Him. But I'm telling you, the one who give the strength to your start when you start serving the Lord is the same Holy Spirit, is the same God who will going to give you the capability and the empowerment and the anointing to finish it until the day of the coming of our Lord Jesus Christ. Serve the Lord, not just when you are comfortable. Serve the Lord even when you are being persecuted. Serve the Lord even when you are hurting. Serve the Lord when even sometimes it's not in favor with you. The circumstances is not favorable to you. Serve the Lord. Serve the Lord. Serve the Lord. As long as I breathe, habang may hininga, maglilingkod sa'yo. Habang may hininga, Lord, maglilingkod sa'yo. Habang ako'y may hininga, habang ikaw ay may hininga, let us serve the Lord. Let us serve the people, the hurting, the rejected,
the unloved, let us bring them back to the family of God. Because when we serve other people, the lost people, the hurting people, the rejected people, we serve with compassion. We will not just serve because we have this position. We are in part of leadership, no? Huwag yun ang maging hadlang para hindi ka makapaglingkod. Di naman ako leader eh. You don't need a position for you to serve the Lord. What you need is a heart. A humble heart. A compassionate heart to those who really need the Lord. Just like us. We know the feeling that the emptiness. May pera ka, may mga bagay ka na nagpapasaya, pero at the end of the day, we feel empty. That's why we need to seek and bring those people to Jesus for them to be saved. God is looking for a servant who will volunteer in seeking, saving, and winning those lost people to the Lord. Let us serve one another in the church. Let us love one another in the church, because that's one of the manifestation of and evidence that we are really a true disciple of our Lord Jesus Christ. Amen. Habang may hininga, maglilingkod sa Diyos. Habang may lakas, maglilingkod sa Diyos. Amen. Habang may pagkakataon, maglilingkod sa Diyos. We will not wait for the opportunity to serve, but we will make opportunity to serve. Amen. Amen. Let us raise up our hands. Lord, we will serve you. Kahit may mga pagsubok, may mga sitwasyon kaming kakaharapin, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Yan ang sinabi mo, Panginoon. Kami mananatili sa inyo sa kabila ng mga sitwasyon at unos, pangangailangan man o isang mabigat na sitwasyon o hamon ng pamilya, ng negosyo, ng pag-aaral, sa trabaho. Lord, we choose to serve you because that's the highest calling. There is no higher calling, Lord, than to serve you. There is no higher calling, there is no greater joy, Lord God, than to be in your presence. Thank you, Lord Jesus. There is no higher calling. Come on, let's sing that song. To serve you, Lord, than to bow before your throne. I'm amazed, embraced by your mercy, oh Lord. I'm here to worship you. Come on, everybody. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory and praised by your mercy, oh Lord. I live to worship you. All together we sing. There is no higher calling, No greater honor. no
other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of, He's worthy of power and worthy of power and all praise. No other name, no other name. All, come on, all mouth. Let us sing it to the Lord. Name of the Lord, no other name but the name of Jesus is worthy of glory, is worthy of honor, is worthy of power and all praise. Come on, no other name, no other name. Jesus, no other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory, is worthy of honor, and worthy of power. And for the last time, all together say, No other name but the name of Jesus. no other No name other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory, is worthy of honor, and worthy of... For the last time, everybody sing, no other name but the name. Your name, Jesus alone, will be exalted, will be lifted high in this place, God. No other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and all Panginoon, sa aming paglilingkod sa inyo, lahat po ng papuri, pagluwalhati at pagsamba, walang lamang mapupuri, Panginoon. Walang personalidad ang maitataas, kundi ang pangalan mo lamang, aming Panginoong Jesucristo. Lahat po ng papuri, pasasalamat at pagsamba ay sa iyo lamang. Maraming salamat po. Lahat po'y magsabi ng amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord.